natin. Ayan. Nako, ka-vibes. Kamusta ka naman? Happy Midweek Wednesday! Kamusta naman? Welcome to Love Me Cathy G. Listen na, listening time na. Sa Love Me Cathy G, syempre kasama nyo na naman po ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, of course. Walang iba kundi ako, Cathy G. Alam nyo ka-vibe, sa mundo ng fake news, puno ng mga mapandinlang na mga bagay at tao, for sure naranasan mo na rin ha. Naranasan mo na ring maloko o mabudol. Yun sa mga online shopping, 'di ba? Ang ganda ng item tapos ang mura pa. Tapos 'di ba, napaka too good to be true. Pero pagdating sa iyo, binili mo pa rin. Tapos ang nangyayari, pag natanggap mo na yung item, magrereklamo ka. Mga ilang beses nangyari sa'yo yan, ka-vibes ha? Yung sa online shopping bago mo tinigil, na alam mo naman na paulit-ulit na gano'n nangyayari sa'yo, na parang expectations versus reality. Kumbaga, nagbago na ba ang tingin mo sa online shopping? Hindi ko naman sinasabi lahat, pero meron ring talagang namang mga legit ha. Ang problema kasi, kapag nakailang beses ka nang nabudol, nagkakaroon ka na ng trust issue. Ako nga isang beses, 2 beses lang nabudol Oo, may trust issue ka na kagad, 'di ba? Oo, kumbaga parang isang tao lang yan na naloko ka ng isang beses, pinagbigyan mo pa, pero kung nasundan pa, nasusan roses ka niya, 'di ba? Oo, yung linyang not just once. Oo, yung mga linyahan po na dalawa, not just once but twice, for sure hindi ka magtitiwala sa taong yon, right? Diba? Sa relationship naman, kapag minsan ka nang niloko ng partner mo, ang tendency, napapraning ka na sa bawat lakad niya. Diba? Yung alam mo na kapag itong taon to, ay naku, alam mo to, chick boy to Alam mo to, medyo medyo may pagka-itchiness itong naging jowa ko, yung mga ganyan, 'di ba? Napapraning na tayo kapag alam mo na ganun siya. Yung bang ibinubusisi mo na lahat ng contacts, yung mga messages niya, bawat may mag-text, parang tamang hinala ka na, praning ka na, 'di ba? Dami makaka-relate, 'di ba? Sa cellphone niya. And that's another form of trust issue also. Ikaw ba may trust issues ka ba? Ito ba ay dahil sa isang personal experience o dahil may mga nakita mong nangyari sa iba? So pati ikaw may fear ka na. 'Di ba kung minsan hindi naman totally nangyari sa iyo, but then meron nangyari sa tao, sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. So parang ikaw nagkakaroon ka na rin ng fear na baka mamay ganyan din gawin sa akin. Ayoko na lang. Lalo na, 'di ba? Lalo na sa mga single diyan. Tapos pag nalalaman nila na merong may problema sa ganito kapag may asawa na or problema kapag meron ka ng mga junakis, di ba? Yung iba minsan nagkakaroon ng fear. Minsan kasi kahit hindi mo mismong tayong nakakaranas pero nakikita natin sa kaibigan or pamilya nga, that's what I'm saying, pati tayo na apektuhan, nagkakaroon na tayo ng fear. Ayan. And although, normal lang naman sa tao ang pagdududa, pero sabi nga ng eksperto, kapag nasobra naman ay nagiging problem na at hindi na maganda at nakakasira na po ito ng relasyon. Kahit ang sarili mo mismo ay nagkakaproblema dahil posibleng umabot ka sa point na mag-isa ka na lang dahil nga mentality na don't trust anyone. Kaya kung may nanloko man sa'yo noon, sa relasyon man yan or sa ibang paraan, kailangan matuto tayong mag-move on at intindihin ang mga rason kung bakit nangyari at gawing aral, 'di ba? Sometimes everything happens for a reason Bakit nangyari to? Kasi nangyari talaga dahil may rason, 'di ba? O imbis na magkaroon ka ng trust issues, always remember na umiikot ang anumang relasyon sa pagtitiwala. Kung wala yan, walang purpose na ipagpatuloy mo. Hindi madali ibalik ang tiwala, ka-vibes. Aminin mo naman yan. Pero kung mga taong tunay na nagmamahal at may malasakit sa'yo, baka naman pwede mong pagkatiwalaan, di ba? Sila yung mga kapitan para mas, or dapat mong kapitan para mas madali ka maka-move on dun sa mga nangyari sa'yo from the past, diba? It's easy to say but hard to do, ka-vibes. Ika nga, kaya kung meron man sa inyo ang nagkaroon ng trust issues noon, at na-overcome mo, tulungan natin ang ating letter sender ngayon na si Janice. Ayan, ang anak ni Janice. Tulungan natin siya na may kaparehas na problem ngayon. Ayan, bakit nga ba siya nagkaroon ng trust issues? Paano nga ba siya paano niya nga ba maibabalik ang pagtitiwala niya? Pakinggan po at abangan ang letter po ni Janice na babasahin ko na po maya-maya lang. Kaya ka-vibes, ikaw ba? Naniniwala ka ba? Nakakaapekto ba ang tingin mo sa pag-ibig base sa sarili mong karanasan? Hello po sa lahat po ng mga nakikinig at nakatutok po ngayon. Siyempre sa Love Me Cathy G. Walang bibitiw ka-vibes ha. Tuloy lamang po tayo sa tugtugan. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Karoon ka ng trust issue
Sabi nila, looking through the eyes of love, pag nakita mo doon sa mata niya, alam mo naman kung totoo o hindi yung sinasabi niya, 'di ba? Kapag totoo 'yan, tanggalin mo na iyang agam-agam na nararamdaman mo, ka-vibes. Nakakaapekto ba ang tingin mo sa pag-ibig base sa sarili mong karanasan? Ayan, 'di ba? Marami sa atin na ganyan ang nangyayari kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga trust issues from the past. Nagkakaroon tayo ng mga failed relationship, yung mga issue ng panloloko, 'di ba? Ang tendency yung mga babae, sinasabi nga nila, Kathy G, kaya ako naging man-hater Kasi ang nangyari, nung mga naging karelasyon ko, niloko lang ako So ngayon, hirap na ako magtiwala. Hirap na akong maniwala sa mga sinasabi. Dahil naranasan ko na mismong lokohin. Ang hirap. Hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. Maraming beses akong naloko. Kaya naman, eto na ako ngayon. Parang natauhan na ako. 'Di ba? Pero kailan ba mawawala yung mga trust issues na ganyan, ka-vibes? Alam niyo po ba na according din sa psychology, yung tiwala ay reliance or confidence na sinasabi, kapag hirap ang isang tao na umasa o maniwala sa pagiging maaasahan ng iba kahit walang malinaw na banta. Kasi nga, 'di ba, dahil nga may trust issue ka na, tinutukoy natin 'yon bilang trust issue, yung pattern ng pag-iisip ng tao, yung emotions, yung kilo sa pagpigil sa ligtas na malapit na ugnay. Meaning, bakit nga ba nagkakaroon ng ganon trust issue? Kasi nga naranasan mo na. Kasi nga takot ka na. May fear ka na baka maulit lang ulit ang lahat. That's coming from APA or APA Dictionary. Also, abangan nyo po ang ating letter na ngayon coming from Janice, ka-vibes Yan po. Ano bang problema ni Janice? Oo, nahanap niya na ba yung kanyang anak? Hindi. Ano nga ba ang kanyang gagawin? Or ano ba ang nangyari dito kay Janice? At meron ba siyang trust issue? Ka-vibes, ikaw ba may trust issue ka? 'Di ba? Saang parte ka nagkaroon ng trust issue? Sa isang tao na nangutang sa'yo, sa isang kaibigan na nangutang sa'yo, tapos hindi ka na binayaran, tinakbuhan ka na, tinalikuran ka na, dinidedma ka na? Or sa relasyon? Trust issue sa relasyon na isang taong minahal mo ng sobra-sobra, pero anong ginawa sa'yo? Niloko ka lang. Or sa pamilya mo. May trust issue ka sa pamilya mo na feeling mo pare-parehas lang din sila ng tingin sa'yo na hindi ka kayang pagkatiwalaan. Well, ka-vibes. Abangan nyo na po ang story na babasahin ko coming from Janice. Siyempre, saying hello muna sa lahat po ng mga nakatutok na po ngayon sa kanilang mga radyo, siyempre sa kanilang mga Facebook, sa mga nanonood po sa Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much for tuning in. Miss Altesa Sino Cruz, Gara King Mesiano, siyempre mga suki natin yan sa 5-star bus company. Anda Cubao, tune in. So love me, Kathy G. Thank you so much, Bernard Laurejas and Miss Sari Lerma, William Mortel, and the rest. And maraming salamat sa inyong pagtutok. Kaya ka-vibes, walang bibitiw dahil alam nyo ba, napapakinggan din tayo sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensan, and 102.3 Bacolod. Kaya naman, hello sa lahat dyan and smile naman. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, dapat nakasmile ka kasi bare month na. Di ba, i-attract natin ang swerte. I-attract natin ang mga magagandang pangyayari sa buhay kahit na po tayo ay may trust issue. Kaya naman, hingang malalim at tumutok lang dito sa Love Me, Kathy G. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibe. Ka-vibes! Nakakaapekto ba ang tingin mo sa pag-ibig base sa sarili mong karanasan? Again, katulad nga po ng sinabi ko kanina, 'di ba? Marami sa atin ang gano'n na nangyayari. Kumbaga para nagkakaroon ng fear, nagkakaroon tayo ng alam mo 'yon na pakiramdam na feeling natin lahat ng tao na makikilala natin, lalo na po pagdating sa relasyon lolokohin lang tayo. Particularly sa mga kababaihan. 'Di ba? Nagkakaroon ng trauma nagiging man-hater nga kumbaga. At doon naman sa mga kalalakihan na nangyayari, parang alam mo 'yon na hirap na silang pumili talaga ng babae na talagang tingin nila nandyan para sa kanila. Well, abangan nyo na lamang po ang story natin for today coming from Janice. Ano nga ba ang problema ni Janice? Paano ba siya nagkaroon ng trust issue? Kanino siya nagkaroon ng trust issue? May trauma ba itong ating letter sender? Well, yan po ang inyong abangan after this song or this beautiful song. Sabi nga alam mo, gaano man katindi ang pinagdadaanan mong problema pagdating sa relasyon or sa pag-ibig, always love always finds
Arison. Abangan niyo po ang letter ni Janice. This love letter is from Janice. Dear Kathy G, hello sa lahat ng tagapakinig ng Love Me Kathy G. Matagal ko nang gustong sumulat sa inyo. Gusto ko sanang humingi ng advice sa iyo at sa mga listeners ng inyong programa. Kaya nagpa siya kung ipadala ang letter kong ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Janice, hindi ko tunay na pangalan, 28 years old na parang sa lahat ng bagay ay may pagdududa ako. Kathy, sisimulan ko ang kwento tungkol sa nakaraan ko sa family, friends, at past relationships. Noon pa lang ay meron akong doubt sa mga magulang ko. May mga bagay akong tinatanong at hindi nagtutugma sa sagot ng nanay at tatay ko. Merong naging third party ang nanay at tatay ko noong mga bata pa kami, Kathy, at hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan na lang kami sa mga panlolokong ginagawa nila sa isa't isa. Kahit anong iyak at pagmamakaawa namin para maayos ang pamilya, wala pa ring nangyayari. Pagdating naman sa mga itinuring kong matalik na kaibigan, hindi maiwasan na may away. Pero yung paulit-ulit kang traidore ng mga itinuturing mong kaibigan, hindi yun nakakabuti para sa akin. Kaya ako na mismo ang dumistansya sa ganung mga tao. Hanggang sa nagkaroon ako ng boyfriend at nagbulag-bulagan din ako. Niloko ako ng paulit-ulit hanggang sa sumuko na lang ako at tuluyan ng bumitiw. Mahabang panahon ang nakalipas at mas pinili ko na lamang maging tahimik ang buhay ko. Mas pinili ko na lang na mahalin at magtiwala muna sa sarili ko bago sa iba. Nagkaroon ako ng manliligaw, Kathy. Nakita ko kung paano siya mag-effort. Nakuha niya ang tiwala at pagmamahal ko. Nung araw na niyaya niya ako manood ng movie sa bahay nila at sinabing ipapakilala niya daw ako sa family niya, hindi na ako nagdalawang isip. Balak ko na rin siyang sagutin sa mga oras na yon. Pagdating namin sa bahay nila, walang katao-tao. Nagtataka ako dahil ang sabi niya, kumpleto ang pamilya niya sa bahay nila kaya ako sumama. Tinanong ko siya, nasa kabilang bahay ang tugon niya. Kinakabahan ako, Kathy, dahil dalawa lang kami doon. Sa hindi ko inaasahan habang nanonood kami ng movie, hinalikan niya ako. May nangyari sa amin. Mahal ko na siya noong mga panahon na yon kaya ako pumayag sa gusto niya. Pero nakaramdam ako ng takot dahil sa nangyari. Pag-uwi ko ng bahay, nag-message ako sa kanya. Pero block na ako sa lahat ng social media account niya. Ang sakit ng ginawa niya, Kathy. Ginamit niya lang ako sa pansarili niyang kaligayahan. Kathy, sa kasalukuyan, malaki ang epekto ng nakaraan ko sa kasalukuyan kong boyfriend. Malapit na kaming mag-isang taon pero hindi ko maiwasang magduda sa lahat ng pinapakita at sinasabi niya. Ito ang nagdulot sa amin ng palagi ang pag-aaway, Kathy. Masaya ako sa kanya. Pero naaawa ako dahil hindi ko kayang ibigay ang buong tiwala at pagmamahal ko. Dahil nga sa mga kabiguan na nangyari sa akin, hirap na hirap akong magtiwala. Masasabi ko namang masaya kami ng boyfriend ko ngayon. Kaso nga lang, madalas kaming nagtatalo kapag hindi ako nagpapaalam at pag may mga bagay na hindi ko sinasabi sa kanya kapag nagdedesisyon ako. Bilib ako sa kanya, Kathy, dahil nararamdaman niya kapag may tinatago ako. Madalas akong magdesisyong mag-isa at walang komprontasyon sa partner ko. Doon siya na-trigger. Minsan, hindi rin ako nag-update kung saan at kung ano ang ginagawa ko. Para bang hindi ko na iniisip kung anong nararamdaman niya. Naging makasarili ako. Laging naglalaro sa isip ko na tapos na akong masaktan. Hindi na ako magpapakontrol. Isa pa, iniisip ko na maghihiwalay din naman kami. Ipinagtapat at ipinaliwanag ko sa kanya ang mga pinagdaanan ko, Kathy. Naunawaan niya kung bakit ganun na lang kalala ang trust issues ko. Pero nasaktan ko siya, Kathy. Dahil hindi naman siya kasama sa nakaraan ko pero ang epekto ng nakaraan ko ay siya mismo ang sumasalo.
Hindi ko inisip na masasaktan ko siya dahil pinangunahan ko na ang lahat ng bagay dahil sa trust issues ko. Hindi ako naniniwala at nagtitiwala sa kanya ng buo. Muntik na siya makipaghiwalay, Kathy, dahil hindi ako naging totoo sa kanya. Dahil mag-iisang taon na pagiging partner namin, lahat daw pala yon ay kasamang pagdududa. Pinigilan ko siya, Kathy, at hindi ako pumayag na hiwalayan na or sa hiwalayan na gusto niyang mangyari. Gusto kong pumawi sa kanya at maiparamdam kung gaano niya ka-deserve mahalin. Pero Kathy, andito pa rin yung takot na kapag sumugal ulit ako ay masaktan na naman ako. Kilala ko ang sarili ko, Kathy. Kapag nagmahal at nasaktan na naman ako ay hindi ko na alam kung paano pa ako babangon ulit. Pero siguro nga makakayanan kong tanggalin ang trust issues ko sa tulong niya at sa tulong ng mga totoong taong nagmamahal sa akin. Ako lang ba itong may problema? Paano ko ba tatanggalin ang takot at doubts ko, Kathy? Bakit hindi maalis ang takot na magtiwala ulit? Sana may napulot kayong reaksyon at payo mula sa inyo or may mapulot akong reaksyon at payo mula sa inyo, Kathy. At ganun din sa inyong mga tagapakinig. Nahihirapan ako kung paano ko kontrolin at baguhin ang ganitong mindset. Dito ko natatapusin ang aking sulat. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Janice. Ayan, sabi nitong boyfriend mo, Janice, sure na ba na para sa akin na magmamahal ka na ulit, maniniwala ka na ulit? Well, sa dami naman pala ng pinagdaanan nitong si Janice, hindi talaga natin maiiwasan na, alam mo, magkaroon ng trust issue. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ka magkakaganyan? Hanggang kailan mo iisipin na lahat ng tao sa paligid mo ay manloloko? Eh baka mamaya pag nakita mo tong taong to, ay nako, manloloko din yan, ganyan din yan, pare-parehas na lang. Diba kumisan talaga ganun napapattern, na iisa na lang yung tingin natin sa lahat kahit naman alam natin na hindi naman ganun, nagiging judgmental na tayo. Well, ikaw ba? Ano ba masasabi mo? Kailangan ng payo ni Janice. Kasi nga gusto niya na magtiwala kasi naman, totoo naman yung pinapakita sa kanya ng kanyang boyfriend pero may doubt. Eh paano magiging masaya yung relasyon? Paano magiging maayos ang relasyon kung merong trust issue? Diba? Number one, very important sa relasyon yung pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Kung wala kayong tiwala, pack up na wag nang ituloy ang relasyon. Ganun ang dapat gawin, diba? Payuhan po natin ka-vibes ang ating letter sender na si Janice, 0916-563-1777 or pwede po sa Facebook Live, ayan, i-post nyo dyan or sa 92.3 FM Radio Manila, that's our FB page or my FB page, DJ Kathy G. Kailangan ng tulong ni Janice ka-vibes. Sabi nga niya, okay lang Kathy G, siguro ganun talaga, part ng buhay na magtitiwala ka, mawawalan ka ng tiwala. Pero ang importante, you start all over again. And para dito, kay Janice at sa kanyang boyfriend, starting over again. Payuhan po natin si Janice. About during dun sa mga previous relationship nitong si Janice. Kaya ang nangyari, nawala yung tiwala niya sa mga lalaki, nagkaroon ng trust issues. But not just that, dahil nga mula dun sa parents, up to dun sa mga friends, ito pong si Janice ay nagkaroon ng problema. Diba? Doon sa kanyang mga magulang ay hindi nagsasabi ng totoo. Ano nga ba meron sa pagitan ninyong dalawang mag-asawa na? Diba? Meron ng kanya-kanyang karelasyon. The same thing goes dun sa kanyang mga kaibigan na tinraidor siya at ang pinakamalupit, yung pinagkatiwalaan niyang lalaki na niloko lang siya. After magamit, makuha siya, ayun, hindi na nagparamdam. So ngayon, itong huli na kanyang boyfriend, hirap na siya magtiwala. Kasi nga, ando na yung trust issue na baka mamaya, the same lang yan, Kathy G. Pero ano nga ba ang dapat niya daw gawin para totally mawala yung pagdududa niya, totally mawala at magamot yung kanyang trust issue? Alam niyo, sabi nga nila bakit ba nabubuo itong trust issues? Nagkakaroon po kasi ng attachment at maagang karanasan sa pag-aalaga. Yung hindi ligtas na attachment, yung tinatawag, yung konektado sa paraan ng paghahanap natin ng stress sa relasyon. And madalas, itong magpakita bilang pagdududa, pag-cling,
or pag-iwas. So yun po yun. And aside from that, yung betrayal or trauma, kapag syempre nga naman, napagtaksilan ka na noon, nagkakaroon ka ng trauma. Diba? Sa kahit na anong bagay, parang natatakot ka na pwedeng mangyari ulit sa iyo yon. And yung early, sinasabi nila yung schema therapy, ito naman yung mistrust at maagang nabubuong paniniwala na sasaktan ka, naku. Alam mo yun, nakikita mo pa lang, feeling mo aabusuhin ka na niya, feeling mo lulukuhin ka na niya. And yung cognitive at yung affective biases and of course yung confirmation bias. So yan po yung mga reason o yun yung mga nabubuo kapag po merong trust issue. Ikaw, may trust issue ka ba? Sabi ni Shell Troyo, paano ka magiging masaya if babalikan mo pa yung nakaraan? Bakit hindi nyo po itry ulit magtiwala? Malay nyo po pagkakataon niya nang maging worth it ang lahat. Samahan nyo po ng dasal. Sabi ni Shell Troyo. That one is coming from Facebook Live. Thank you, Shell. Miss Sari Lerma, sabi niya, Kathy G, nakarelate ako kay Janice kasi parang napapa-overthink ka dahil mangyari ulit yung nangyari na dati. Diba? Sa una talaga mahirap yan. Iisipin mo lahat na makikilala mo, lulukuhin ka. Pero ang advice ko po, maybe kay Janice is huwag niya nang pangunahan yung mga pangyayari pa lang. Or mangyayari pa lang dahil kapag nasaktan ka ulit, may makukuha kang aral dun sa nagmagiging karanasan mo. Totoo naman yan. Jollibee Silaran, sabi niya, Kathy G, also from Facebook, hindi mo na ako mapakapagpayo today, wala kasing pang-load. Oh, it's okay. Depende yan sa sitwasyon, lalo na kung meron ng trauma pagdating sa pag-ibig. Hindi na siya nakapagpayo niya na. Shoutout po listeners ng FMR Angels. Thank you, Jollibee Silaran. Hello, Jordan Ray from Napa, California. Yes, it does. Depende sa experience. That is to answer the question. Nakakaapekto ba ang tingin mo sa pag-ibig base sa sarili mong karanasan? Kamusta po kayo dyan? Jordan Ray sa Napa, California. Oo, ang sarap ng wine sa Napa, California. O, diba? And this one naman, no namer. Sabi niya, Kathy G, pa-shoutout naman po dito, Military Cat. Military Cat of Baguio City at kay Kaki ng Bakaking Norte, Baguio City. Hello po sa inyo dyan sa Baguio. Sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa 102.3 Baguio. Ayan, sa Military Cut-Off dyan sa Baguio City. Thank you so much. Ang payo ko po kay Janice, this one is coming from text line ha, ay to seek professional help, therapy or counseling po. Kasi hindi po yan maayos kung hindi nyo po yan aayusin. Yung traumas niya from the past, from both relationships and family. Thank you po. Thank you so much po ha. Salamat po sa inyong pakikinig. Romel Ramao, masasabi ko lang po kay Janice, Kathy G, mas mabuti na kilalanin at kilatisin niya muna yung taong makakarelasyon niya para hindi naman po lahat hindi naman kasi lahat manloloko, diba? Oo. Thank you, Romel. And hello, Miss Maribik Mimik. Magandang tanghali sa'yo. At sa lahat po, Kier Mondoyo, Nanabel Banyares, Mary Dulay, and the rest. Thank you so much. Standby dun sa lahat pa po ng mga nagbibigay pa ng reaksyon at payo for Janice, Engineer Tadeus, and a lot more. Tuloy lamang po dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kavay! I'll spend all my life with you. Yun ang gustong sabihin ulit ng boyfriend ni Janice sa kanya. I'll spend all my life with you. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na iparamdam sa'yo na mali ang iniisip mo. Na iparamdam sa'yo na totoo ako. At hindi ako katulad ng mga past relationship mo o yung mga taong nanloko sa'yo. Ayan, para magkaganyan ka. Ayan, all my life, andito ako at maglilingkod. Sana nga, 'di ba? Para totally mawala na yung fear, yung trauma at yung trust issues ng ating letter sender na si Janice. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Janice. Sabi nga nila, alam nyo, merong basic tips para maka-move on. Kasi nga, hindi pa nakaka-move on until now itong ating sender. Yung 10 steps mini plan, yung practical. Sabi nga nila, yung safety and basics, yung regular sleep, yan, wake up, yung pagkain mo, magkaroon ka ng 20 to 30 minutes na brisk walking, daily, and yung digital hygiene naman, syempre, alisin mo yung memories, yung mga something that reminds you dun sa mga taong nanloko sa'yo. Diba? Kung nandyan pa rin yan, pag tinignan mo yung picture, tapos nandyan pa rin, talaga di ka makaka-move on. Diba? Kung minsan, aminin nyo naman, hindi natin agad dinidelete or sometimes nag-i-stalk pa tayo, diba? Kapag ganun ang ginawa mo, hindi ka pa rin makaka-move on yan. Yung journaling 15 minutes a day, ilista mo yung mga nagtitrigger, yung body sensations, thoughts at balance reframe. Ilista mo lahat yon para at least, diba,
alam mo kung ano yung nangyayari sa'yo. And self-compassion break, mahirap to, pero hindi ka nag-iisa, that someone, nandyan yung mga taong nagmamahal sa'yo. Values map, social reconnection, yan yung mga bagay na kailangan yung gawin para at least makalimot kayo at makamove on from the past sa mga hindi maganda nangyari sa inyong buhay. Ayan, ha? Kasi kapag hindi nga, again and again, paulit-ulit lang na mangyayari yan sa'yo. Anyways, maraming salamat po sa lahat po ng sumama, tumutok at nagbigay po ng payo para po sa ating letter sender na si Janice. Ayan, alam nyo, hindi madaling kalimutan ang mga hindi magandang pangyayari from the past. Pero the more na iniisip natin ito, tayo lang din ang nahihirapan eh. Free yourself from the baggages of the past, Janice. Hanggat inaalaw mo yung sarili mo na i-control ka ng nakaraan, hindi ka makakawala at patuloy kang magiging prisoner nito. Diba? Of course, hindi madali ang magtiwala ulit after ng mga pinagdaanan mo, pero hindi malalaman or hindi mo malalaman na ang kasagutan kung hindi mo susubukang magsimula muli na magtiwala. And you know what? We are shaped by our past, but we should not allow ourselves to be a prisoner of it. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng story, again, email lang po lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. And then again, thank you for keeping me company, ka-vibes, until tomorrow. Throwback Thursday na, ang bilis ng araw. September 4 na bukas, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Cathy G. Dahil ang bilis ng araw, DJ Chloe, nandito ka na ulit. Kahapon na mag-kausap tayo, Diyos. Yes, ang bilis-bilis nga. Pero diba? I love what you said kanina, DJ Kath. Do not keep yourself prisoner by your past. Totoo, I diba? love that. Kasi naman, diba marami sa atin, aminin mo naman na hanggang ngayon hindi pa rin tayo makamove on. Yes. Aminin din natin na yung mga past relationship natin until now, ini-stock pa rin natin. Ako yung Ikaw ini-stock nila. Yes. Sila yung hindi makamove on. Hindi sila makamove on. O, diba? Nako. Sige. Alam mo na silang hindi makamove on kasi Yes. nakita sila yung nanghihinayang. Kaya hindi sila makamove on sa'yo. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kaya hindi ka nakamove on, diba? Sometimes kasi iniisip mo na sana, ba't ko nilet go tong taon to? Oh, Yes. diba? Pero ano bang paborito mong palaman? Segue doon. Ang aking paboritong palaman, naku, ang hirap sagutin niya. Biglang segue doon eh. Sorry ha. Doon sa mga nakikinig, sabi na, bakit? Ano kinalaman ng palaman? Kasi merienda time. Yes, of course, it's merienda time. Oo. Ang hirap nito sagutin, pero siguro, Nutella. Uy, masarap yun. Masarap ang Nutella. Chocolate, spread. Correct. Ako, sabi ko nga sa kanila kanina, sabi ko kay DJ Pogi nung transition namin, sabi ko, ako, depende sa bread. Yes. Sometimes, diba, pag wheat bread, at sarap ang spread mo doon ay mga peanut butter, something like that. May jelly, Yes. jam. Minsan masarap yung spread na... Liver spread, ang sarap sa pandesal. Ay! Nakaka-crave naman. Diba? Mamaya masarap kumain ng pandesal. Pandesal. Tapos, masarap din yung may margarine, star margarine, tas may mga sugar. Oh, di ba? Pero ang pinaka-classic sa lahat, yung mainit na tinapay, nalalagyan mo nga ng butter, tapos ididip mo sa coffee. Sa coffee, sa kape. O, diba? Ay, naku, ang sarap. O, diba nakakagutom? Dahil merienda time na nga eh. Ano ba? Sino bang abangan natin for merienda time? Actually, kami lang ni aking Marces. Oh. So, it's just going to be me and my Marces. And of course, makakasama natin mamaya ang ipaprank natin. Ay, no. Sa ating segment na He Says, She Says. Sino kayo mananalo ngayon, no? Kaya nga, sana babawi Team na talaga. Jai Klong ba o Team Jaiho? Ay! Sana na nga makabawi na si Klong Klong. Si Klong Klong. Abangan niyo po yan kung makakabawi pa si Klong Klong at kung sino nga ba ang kanilang isasalang mamaya. Pero bago pala i-turn ko sa iyo yung microphone kasi meron pala tayong winner for today sa ating title. Guess the title, si Romel Ramao. Congratulations to you ng Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Trust issue ang title ng ating story for today. O kasi nga, diba, alam mo naman, lalo na sa mga girls, hirap talaga, no? Talaga magkakaroon ka ng trust issues. May ganyan din ako medyo. Nako, kaya naman ka-vibes na nilang puntutugan. And of course, samahan niyo po ang Jai Klong sa Banana Crew dahil susunod na po yan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio, ka-vibes! 92.3 Kapasukan na nararamdaman kong ina-outcast ka or yung pasimpleng hindi talaga pinaparamdam na belong ka. Tsaka
Siyempre, yung